Hello guys, good afternoon. It's me, Casual Riding TV, back with another vlog for you guys. So, kumusta naman ang inyong weekend? Uh, sa oras na ginagawa natin tong vlog na to, hapon ng Lunes. Patapos na ang araw natin sa mga trabaho, sa school, etc. Kumusta naman so far? Nasa kalahati na rin tayo ng September, no? Grabe, bilis. Next thing we know, Pasko na. So yeah, just a quick vlog guys. I know lagi ko sinasabi quick vlog pero umaabot ng 15 minutes, 18 minutes ganyan. But this one's really quick. Napadaan lang ako sa inyo kasi gusto kong i-testing tong bagong addition natin sa camera natin. Shopee Pines lang to guys. And since naisip ko nga i-testing siya today, naisip ko na rin na i-vlog para makita ko yung comparison and makuha din yung feedback nyo, di ba? So, bumili tayo guys ng ND filter para sa camera natin. So, para sa mga hindi aware, ND filter is like it's a lens. Hindi siya extra lens. Lens siya na nilalagay mo sa lens ng action cam mo. Ang daming lens. Nilalagay mo siya sa or pinapatong mo siya dun sa camera mo para ma-achieve mo yung natural motion blur na action cam kasi or sa mga camera or anything sa mga videos ganyan, yung motion blur is nawawala lalo kapag nagre-record tayo ng mataas na FPS or frames per second. So kaya merong ND filters. So yun na yung pinaka basic explanation ng ND filter guys. So maraming klase ng ND filter guys, like ND8, 16, 32. Hindi ko alam kung meron pang 64. Wala naman yatang 64. Hanggang 32 lang yata. And marami ding brands. Yung pinakamahal na nakita kong brand is yung Freewell. Mahal, parang nasa 1,800 something yata yun, pero kompleto siya. So mayroon yung polarizer, tapos ND8 up to ND16, ay up to ND32, basta lahat meron siya sa package. So mga nasa 1,800 something. And then si DJI meron din siyang sariling ND filter. This one that we bought, pipicturean ko na lang, tapos siguro ilalagay natin sa video, i-overlay ko siya sa video. This one is, uy, ano yun? Na-distract na naman. So going back, nasan nga tayo? Yung ND filter na nakuha natin is sa Shopee lang. Hindi ko sure kung branded ba talaga siya, pero maganda yung packaging niya. Lagay na lang natin yung link kung saan natin nabili, no? Okay, stop. Yeah. Whew. So yun nga about ND filter guys. The one that we're using right now is ND16. And currently I'm shooting at 1080p, 30 frames per second, on a manual mode kasi kailangan manual. Kapag naka-automatic ka, mawawala na silbi yung ND filter mo. So manual setting, for shutter speed ang gamit natin is 1/60, and then ISO is 100 to 1600. So the thing is, yung nagagawa ng ND filter is mafa-follow mo yung rule na sa videography, yung rule sa videography na yung shutter speed mo should be times 2
of your recording frames per second. So meaning kung naka 30 fps ka, dapat ang shutter speed mo is 60, and then kung naka 25 fps ka, ang shutter speed mo is supposed to be 50. So kapag ginawa mo yun ng walang ND filter, magiging overexposed yung image. So as in magiging puti lang yung buong paligid. Ayan. So yun yung nagagawa ng ND filter. Mapa-follow mo siya, yung rule na yun, para ma-achieve mo yung natural motion blur. However, for action cameras, nagre-rely siya sa mabilis na shutter speed kasi to make the stabilization work. Tatry natin i-adjust yung shutter speed natin para maka make up dun sa, or para mabawasan yung shakiness sa videos natin na. And we're gonna do it right now. Tabi lang tayo sandali dito kasi umuulan na eh, baka maubusan tayo ng oras sa review natin. Okay, so ngayon nasa tayo, 1/80 shutter speed, and then same lang everything, yung shutter speed lang dinagdagan ko siya, increase one level. Guys, check nyo kung ano sa tingin nyo, okay ba, may nabago ba, nag-improve ba yung stabilization nya, and dahil ba tinaasan natin, nawala yung motion blur and everything. Just give me your feedback para alam natin kung sulit ba yung ginawa nating purchase, no? O niloko na lang natin sarili natin sa ND filters. Medyo tricky talaga kasi gumamit ng ND filter, guys. So try din natin mag video dito mamaya sa loob, no, ng SM. Makikita nyo kung gaano ka shaky yung camera kapag naglalakad ka tapos naka ND filter. Yun yung mga adjustment na gagawin natin eh kapag nag-decide tayo na gumamit ng ND filter sa mga vlogs natin. So kailangan natin sanayin sarili natin na nag-check palagi ng settings, and then nagtatanggal alis ng ND filter. Pero I think pag in-on ko yung or pag in-off ko yung pro mode sa camera, magba-back to normal or magpo-full auto, goods na yun eh. Hindi ko na kailangan palit-palitan or tanggal-tanggalin yung ND filter natin. Okay, dito didilim kasi madilim ang camera na naka ND filter. So mamaya magte-test din tayo ng night ride natin, no? Tingnan natin kung ano performance ng, may bago tayong settings eh sa gabi, nakita lang natin sa YouTube. Let's see how it's gonna perform. Okay guys, we're back. Pauwi na tayo.
Ay, naantok na ako. Baliktad na talaga epekto ng kape sa akin ngayon eh. Imbis na magising ako, naantok ako. So right now, of course, tinanggal na natin yung ND filter kasi hindi mo pwedeng gamitin ng ND filter sa gabi. So, I'm using my preset na manual setting din. Sinave ko siya as preset and then ito yung talagang ginagamit ko kapag gabi. So, shutter speed is 1/100 and then ISO is 1/100 to 3200. So hopefully maliwanag naman siya kasi may mga ilaw naman sa paligid. So it's like a city shot, no? City ride. Hindi naman kasi talaga meant to record at night ang mga action camera, but there are cameras na yung mga new models na merong malalaking sensor, so capable sila to shoot in low light conditions. So yeah, end na natin yung video natin dito guys. So yeah, just a quick review ng mga settings na ginawa natin sa camera and then the ND filter that we recently bought. So again, I'm gonna put the link sa comment section or sa description kung saan natin nakuha yung ND filter, no? So kapag may mga feedback kayo, questions or whatnot, lagay nyo lang sa comment section, sagutin natin yan. So para mag-idea din tayo kung anong gagawin natin next vlog. Alright, so thank you for watching. Again, this is Casual Riding TV and see you on my next vlog. Bye guys, ride safe and stay safe.